Praise sound check. Praise. Ako po yun. Mukha ako yun nandun eh. Nakahiga. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Sabi po sa Psalm 22 verse 3, sabi po doon, the Lord inhabits the praises of His people. Amen. So when we worship Him with all our hearts, yung presence niya po, so mas ay narating nararanasan. So
Sa umaga pong ito, let's not hold back. Let's give Him yung praise na deserve po niya. Amen. Yung praise na nararapat po sa Kanya. Hallelujah. Sige po. Let's just feel the presence of the Lord. Ihanda po natin ang ating mga puso. And as we sing this song, let us invite the presence of the Holy Spirit to be in this place, to be in the midst of us, to move upon our lives. Hallelujah. Yes, Lord God, we are here, Lord God. We surrender all, Panginoon, sa aming buhay sa inyo, Panginoon. We open up our hearts, Lord God. Hallelujah. And we welcome you in this place, Lord God. We welcome you, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Malaya kang kumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Hallelujah, Jesus. So we glorify your name, Lord. Hallelujah. Yes, Lord God, we make room for your Spirit, Lord. Yes, Jesus. As one we lift our voices, our hearts expectant. Oh Lord, breathe afresh on us. Your life is breaking open, your joy arising. Oh Lord, breathe afresh on us. Oh Lord, breathe afresh on us. We make room for your Spirit. We make room for you to move. Lay down every single burden. We decrease for more of you. We make room for your Spirit. We make room for you to move. Open our eyes to see your glory, drawing us deeper into you. Yes, Jesus, as one, we lift our voices, Lord. As one we lift our voices, our hearts expectant. Oh Lord, breathe afresh on us. Your life is breaking open, your joy arising. Oh Lord, breathe afresh on us. Lord, breathe afresh on us. Oh Lord, breathe afresh on us. We make room for your Spirit. We make room for you to move. Lay down every single burden. We decrease for more of you. We make room for your Spirit. We make room for you to move. Open our eyes to see your glory, drawing us deeper into you. We make room for your Spirit. We make room for you to move. Laying down every single burden. We decrease for more of you. We make room for your Spirit. We make room for you to move. Open our eyes to see your glory, drawing us deeper into you. Draw us deeper. Hallelujah. Spirit, Spirit, come, breathe on us. Spirit, come, Spirit, come, breathe on us. Holy Spirit, come.
burden. We decrease for more of you. We make room for your spirit. We make room for you to move. Open our eyes to see your glory. Drawing us deeper into you. We make room for your spirit. We make room for you to move. Laying down every single burden. We decrease for more of you. We make room for your spirit. We make room for you to move. Open our eyes to see your glory. Drawing us deeper into you. We make room for your spirit. We make room for you to move. Laying down every single burden. We decrease for more of you. We make room for your spirit. We make room for you to move. Open our eyes to see your glory. Drawing us deeper into Your you. declaration. We make room for your spirit. We make room for you to move. Laying down every single burden. We decrease for more of you. We make room for your spirit. We make room for you to move. Open our eyes to see your glory. Drawing us deeper into Hallelujah. you. We make room. We make room for your spirit. We make room for you to move. Laying down every single burden. We decrease for more of you. We make room for your spirit. We make room for you to move. Open our eyes to see your glory. Drawing us deeper into you. Lord God, draw us deeper into you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We want more of you, Lord God. More of you. More of your Holy Spirit, Lord God. More of your presence sa aming mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. And this morning, Lord God, ikaw lamang, Panginoon, na maitaas, Lord God. We decrease, Lord God. Hallelujah. Ikaw lamang, Panginoon, ang maitanghal sa aming kalagitnaan. Yes, Jesus. Bigyan nga po natin ng isang malakas na palakpak Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Bago po tayo umawit, sabay-sabay po nating basahin yung Psalms 96 verse 1 to 4. Sige po. Sabay-sabay po natin basahin. Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, praise His name, proclaim His salvation day after day. Declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all peoples. For great is the Lord and most worthy of praise. Hallelujah. Yes, Jesus, you are most worthy of praise, Lord. Lahat po na may hininga, sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah, is to our God. Every praise is to our God.
Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa'yo lamang, Panginoon, ang papuri. Hallelujah, Lord God. Yes, Jesus. Sino po dito naniniwala that we serve a great God? Amen? So lahat naniniwala na siya ay great, na siya ay mabuti. Amen? Palakpak natin ang ating mga kamay. Ways, great are your works, great are your Lord in all the earth. Great is your power, great is your strength. Great are you, Lord, and you're greatly to be praised. Great are your ways, great are your ways, great are your works. Great are you, Lord, in all the earth. Great is your power, great is your strength. Great are you, Lord, and you're greatly to be praised. Your greatness, your famous name is exalted in all the earth. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the earth will sing that you're a great God. So God, great are your ways. Great are your ways, great are your works. Great are you, Lord, in all the earth. Great is your power, great is your strength. Great are you, Lord, and you're greatly to be praised. Your greatness,
won't stop. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, a great God. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, a great God. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows. We won't stop till the whole world knows that you're a great God, great God. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the earth will sing that you're a great God. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the earth will sing that you're a great God. That you're a great God. You're a great Hallelujah. Jesus at the center, Lord God. Be the center of it all, Lord. Hallelujah. Ikaw lamang, Panginoon, na maging sentro, Panginoon, ng aming buhay. Ikaw, Panginoon, na maging sentro, Panginoon, ng aming pamilya. Wala nang iba, Panginoon. Lahat-lahat sa amin, Panginoon, inaalay po namin sa inyo. Because Jesus be the center of it all, Lord. Hallelujah. Yes, Lord God. Yes, Jesus. Let's continue to worship the Lord. Hallelujah. Yes, Lord God. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, minsan pa, Jesus be the center. Jesus be the center of it all. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Yes, Jesus.
'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do, Lord. 'Cause Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Let this be our prayer. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Sing Jesus. Jesus. Shout the name of Jesus. 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 Let's lift the name of Jesus. 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 Sing Jesus. Jesus. Come on, let's praise the name of Jesus. 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 From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all. Sabihin po natin, from my heart. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart
about you. Hallelujah. Jesus. It's all about you, Lord, Lord. Wala na nga pong iba, Panginoon, ang dapat mapapurihan, Panginoon. Wala pong ibang dapat sambahin. Ang bigyan ng karangalan, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. The name above all names. Oh, Jesus. Ikaw, Panginoon, ang aming tanging kailangan, Lord God, sa aming mga buhay. Panginoon, tanging sa iyo lamang kami umaasa, Panginoon. Who be the center, Lord God, ng aming mga buhay. Ikaw ang maghari, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. Ikaw ang higit na kailangan po namin, Panginoon. Higit sa anumang bagay, Lord God, sa mundong ito. Ikaw ang aming tanging kailangan, Lord. Hallelujah, be the center of our lives, Lord God. Sa aming pamilya, sa aming simbahan. Ikaw lamang, Panginoon, na maging sentro, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, na maitaas. Ikaw lamang, Panginoon, na maparangalan, Panginoon, sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon. Sa aming pag-awit, maging sa lahat, Panginoon, ng aming ginagawa sa pang-araw-araw, Panginoon. Mabigyan ka nga po namin, Panginoon, ng karangalan, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong pagsama, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang aming mga papuring awit, Panginoon, naging mabangong samyo, Panginoon, sa iyong harapan, Lord God. And we know, Lord God, that you are here, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord God, for all the promises that we have in you, Panginoon. Salamat po, Panginoon. And thank you, Lord God, for you are a great God, Lord God. You never change, Panginoon. Noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Ikaw ang nag-iisang Diyos, Panginoon. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na tapat, ang Diyos na mabuti. At sa iyo namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Thank you, Jesus. Sige ho, makaupo muna po tayo sandali bago tayo mag-start. Amen. Hallelujah. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Ang ating panalangin patuloy sa bawat isa sa atin ay maging malusog ang ating katawan. Siyempre, hindi lang katawan, pati ang ating mga spiritual na kalagayan. Palapakan po natin ang Panginoon sa umagang ito. Siguro tayo muna po yumuko, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Amang banal, kami po ay lumalapit sa iyong harapang banal. Hinihiling po namin ang iyong Santong Espiritu ang manguna po sa amin. Ama, patawarin mo po kami, O Diyos, sa aming pong mga kasalanang naisip, nasalita at nagawa. Patawarin mo rin po kami, Panginoon, sa mga bagay na ayaw mong gawin namin, yung pong nagagawa namin. At kung ano yung ginagagawa mo, hindi namin nagagawa, patawarin mo po kami. Panginoon, sa umagang ito, hinihiling po namin ang iyong paglilinis sa aming puso. Ang pagpapatawad po sa aming kasalanan, patuloy mo kaming kahabagan, sapagkat kami naniniwala, Panginoon, bahagi ng buhay namin, ang pagkadapa, ang pagkakamali at pagkakasala. Subalit hindi nais mo na kami manatili sa ganitong kalagayan, kundi tumayo kami, magpatuloy kami, at aminin namin na wala kaming magagawa sa aming sarili. Kailangan namin ang iyong biyaya. Panginoon, sa umaga ito, Ama, sa aming pag-aaral ng iyong salitang banal, habang ito'y aming pinag-aaralan, pagpalain mo po kami, na ito po ay aming maunawaan, ito po ay aming matandaan, at ito po, Panginoon, ay aming maipamuhay. Gabayan mo po kami, Ama, sa umagang ito, itong aming dalangin, sa ngalan ni Jesus.
Amen and amen. Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. So, tumingin ka sa katabi mo, handa ka na ba? Okay, medyo mahaba-haba ang ating pagbabasahin. Nais kong follow me as I read. Kung may Bible kayong Tagalog, pwede niyong sundan ang ating pag-aaral. Okay, from the book of Genesis, beginning from verse 22 ng chapter 32, basahin po natin. That night, Jacob got up and took his 2 wives, his 2 maidservants, and his 11 sons, and crossed the ford of Jabbok. Si Jacob ang pinagmulan ng 12 tribes of Israel. Pero dito sa panahon na ito, 11 pa lang po ang kanyang anak. After he had sent them across the stream, he sent over all his possessions. So Jacob was left alone, and a man wrestled with him till daybreak. When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. Yung hip po, yung balakang yan. Ano ho? Then the man said, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me." Ulitin ko po itong verse na ito. But Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me." The man asked him, "What is your name?" "Jacob," he answered. Then the man said, "Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with men and have overcome." Jacob said, "Please tell me your name." But he replied, "Why do you ask my name?" Then he blessed him there. So Jacob called the place Peniel, saying, "It is because I saw God face to face, and yet my life was spared." The sun rose above him as he passed Peniel, and he was limping because of his hip. Therefore, to this day, the Israelites do not eat the tendon attached to the socket of the hip, because the socket of Jacob's hip was touched near the tendon. Ang ating pag-aaral po sa umagang ito ay pamamagatan po nating wrestling with God when brokenness becomes blessing. O pakikipagbuno sa Diyos kapag ang pagkasira o pagkawasak ay naging pagpapala. Muli po, palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Alam po niyo, pag binabasa niyo ang Bible, especially kapag Old Testament, para siyang series. Ang gandang balik-balikan, malalaman mong pinagmulan, yung kanilang pagbagsak, yung kanilang pagtayo, yung kanilang pagpapatuloy. At makikita ho natin dito yung 3 angkan na laging binabanggit sa Biblia, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Anong ibig sabihin? Na ang Diyos na yan ay hindi nagbabago kailanman. Amen po ba yon? At ang Diyos na yan ay Diyos din natin. Palapakan natin ang Diyos na yan. Hallelujah. Praise God. Kaya ho, lagi niyong tandaan, kapag nagbabasa tayo ng Biblia at nakita natin yung tagumpay nila, huwag ka lang humanga, kundi ikaw ay manatiling nagtitiwala. Kasi isinulat ang kasaysayan na yan, hindi para hangaan, kundi para patunayan sa atin na ang Diyos natin kahanga-hanga noon, kahanga-hanga ngayon, at kahanga-hanga pa rin hanggang bukas. Palapakan natin uli ang Diyos. Napakabait ang Diyos. Alam mo, may mga panahon na ginagawa ko lang, tuwing umaga, palakpak ako ng palakpak. Buti naman, walang kalapating lumalapit. Pero ang palakpak na yun para kay Lord. Ang kagandahan, pag nandito ako sa church, iisa, walang nakikialam. Di ba? Misa-misa, nagsasalita ako, sabi ng misis ko, sino kausap mo? Si Lord. Kahit pag pumasok ako dito, nagtatatumbling ako mag-isa riyan. Inakausap ko si Lord. Okay, so, kumbaga nakikipag-wrestling ako kay Lord. Hindi para talunin siya, kundi para ipakita ko sa Kanya, I will never let you go. Amen po ba yan? Okay, so tingnan natin ang kasaysayang ito. Sometimes, God has to wrestle with us before He can bless us. Sino rito gustong pagpalain ng Diyos magsabing Amen? Pero hindi agad nakukuha ang pagpapala sa tinatawag na paghintay lamang. Kailangan nating makipagbuno. Kailangan nating parang panalangin na kailangan huwag kang titigil.
Katulad ng sinabi ni, sino yung nagsalita rito? Si Jacob, I will never let you go. Ano man ang mangyari, hindi ako bibitaw. Sabihin ka sa katabi mo, kang bibitaw na. Sabi mo, huwag kang bibitaw. O maaring may mga iba sa atin dito, gigil na sa ating kasama sa buhay. Galit ka na sa, misa anak mong kukulit. Lalo yung asawa mo, sobrang nakasakapasensya, magpasensya ka pa. Huwag kang bibitaw, kasama natin ang Diyos dyan. Okay, so, tanda po natin, real transformation comes when we stop running, surrender, and cling to God. Ano ibig sabihin? Ang tunay na pagbabago daw ay dumarating kapag tayo tumigil sa pagtakbo. Kasi marami tayong tinatakbuhang papalayo, parang sinabi natin, hindi ko kayang harapin, tatakbo na lang ako. Dito sa ating pag-aaral, ipinakikita ang kahalagahan ng pagsuko at ang paghawak o pagkapit sa Panginoon. Amen ho ba yan? Madalas dating naririnig, bakit mo ginawa yung masama na yan? Kasi nangailangan ako ng pera, kailangan kumapit ako saan? 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 Sa patalim. Kumapit sa patalim. Alam natin, pag sinabing kumapit sa patalim, nakikipagkompormiso. Pagkapera lang o gumawa ng mga biyaya ay kahit masama gagawin. So, dito sa ating pag-aaral, si Esau. Okay, Esau. Hindi Esau, parang kinakain yan eh. Si Jacob at saka si Esau. So, sila po ay kambal. Kambal po ito. So, dahil sila ay kambal, kung sino ang unang lumabas sa sinapupunan, siya ang magiging panganay o kuya. At ayon po sa kasaysayan sa Bible, kapag ikaw ang panganay, mayroong nakalaang biyaya na ibibigay ng iyong tatay. Amen ba yon? So lahat ng mga blessing na pwedeng ibigay ay unang ibinibigay sa panganay. Kaya makikita ho natin, babasahin natin yung sumunod na yung chapter, babalik tayo sa nakaraan, ng mga bata pa sila, talagang nung nasa sinapupunan ng kanilang, sino ba yung nanay nito? Kasi dalawa asawa niya at that time hindi lang dalawa, nagkaroon pa ng mga maid servant. Kasi at that time, paramihan ng anak. Kasi ang naging asawa niya, ang mahal niya talaga, sino? Si Rachel ba yun? Tama yun? Kaya lang, nalil lang siya ng bien. Ang katabi niya pala, yung kapatid, si Leah. Hindi po si Hannah. Si Leah. Umaga na lang niya nalaman, hindi ito yung aking gusto. Ang gusto ko yung isa. Ang sabi ng kanyang biyenan, alam niyo pangalan ng biyenan niya? Laban. Sa Tagalog, Laban. Pangalan na lang, talaga magkalaban, Okay, Laban ang pangalan ng biyenan. So, sabi niya, kung gusto mo makuha yung mahal mong si Rachel, alam mo na, maglingkod ka uli sa akin ng matagal na panahon para makuha mo yung isa. Sa madaling salita, dahil mahal niya si Rachel, naglingkod siya. Naging dalawa asawa niya. Yun ang istorya ho nun. And then, nung naging dalawa istorya niya, dahil paramihan ng anak, akalain mo ang laging nanganganak, itong si Leah. Hindi niya masyadong mahal kasi ang mahal na mahal niya talaga yung Rachel. Hindi nagkaanak yung isa ay. Ang nagkaanak yung hindi masyadong mahal. Kaya nanalangin yung isa at binigyan ng Diyos, nagkaanak naman siya. At ang kanyang anak, sino yung anak niya? Sige. Inaano lang natin yung istorya. Nagkaroon siya ng mga anak at pagkatapos nagkaroon ng anak, paramihan, labanan ng paramihan pala noon. Hindi na mga anak si Rachel. Mukhang nauungusan ako ni Leah. May uso nung kapag meron kang dama ba tawag doon, yung servant, hindi na ako mag-anak, ikaw munang magpa-anak. Pwede pala yung proxy. Pero ngayon hindi na pwede. Baka maghanap pa kayo ng proxy. So, kaya dumami yung anak. Naging 11 hanggang naging 12. Pero dito sa ating pag-aaral, 11 pa lang ang anak niya. Ngayon, dahil makikita natin, nung ipinagbuntis itong si Jacob at saka si Esau, doon pa lamang sa sinapupunan ng ina, nagkakaroon na ng tunggalian. Nagkakaroon na ng wrestling. Ang gusto ni Jacob, ako ang mauna. Pero sa kwento, ang naunang ilabas, si Esau. Okay, ngayon, ang ibig sabihin ng Jacob means, kasi at that time, kapag may pangalan ka, mayroon nakaduktong na ibig sabihin. Una, in Hebrew, one who follows
on another's heel or heel grabber. Kasi nung ilabas itong si Esau, kasi nga ang hirap nung nanay doon, kung nagbubuntis kayo, nag-iikutan sila doon, parang may ring. Di ba? Gusto nang lumabas ni Jacob, naghihilahan sila. Kaso si Esau mas malapit sa sipit-sipitan, patawag doon. Lumabas na, pero paglabas niya, kasunod niya, si Jacob, hawak-hawak yung sakong. Kaya ang pangalan Jacob, sakong. Yan, okay. Ang pangit doon pa lamang, biruin mo, habang lumalaki sila, anong tawag ng mga kalaro? Ayun na pala si sakong. Ang pangit. So, ang pangit yung pangalan niya may meaning, sakong. Marami pang ibig sabihin yung pangalan na yan. Ngayon, kung titignan po natin, bukod sa sakong, ito pa yung mga pangalan niya. Bukod sa heel grabber, tinawag siyang supplanter, tinawag siyang trickster, swindler, and deceiver. Ako, napakapangit naman pala ng pangalan niya. Kaya pansinin niyo, siguro palagay ko, kung naglalaro yung mga kaklase, ayun na pala si swindler. Yeah? Ang sakit nun, andyan na pala si sakong. So, lumaki si Jacob na gano'n ang kanyang kalagayan. So, kaya nga, sabi niya, kaya nga gusto kong maging panganay ako. Pero hindi nga nangyari. Pero merong kakaibang nangyari sa buhay ni Jacob kung bakit pinayagan ng Diyos na kahit hindi siya panganay, nakuha niya ang birthright, yung pagpapala ng pagiging panganay. Amen po ba yun? Maaari may mga pagpapalang nakikita tayo sa iba. Pero alam niyo ba ang kalooban ng Diyos malipat sa inyo? Amen ba yun? Sino rito laging sinasabi, buti pa yung kapitbahay ko, ang ganda ng kotse. Huwag kang mainggit. Magkakaroon ka din nun, higit pa doon. Amen ba yun? Basta, katulad ni Jacob, I will never let you go. Kasi marami sa atin, nagle-let you go agad Amen ba yun? Amen po ba yun? Okay, so, wag. Ngayon, pagpatuloy po natin, yan po ang kanyang pangalan, napakapangit pala. Okay, heel grabber, ano yung Tagalog yan? Humahawak sa sakong, nangaagaw ng pwesto, nangahalili, ng mandaraya, mapanlilang, manloloko, manlalamang, manlililang. Naku, napakapangit ng kanyang pangalan. Okay, so yan. Okay, pagpatuloy po natin. In Romans chapter 9 verse 13, merong binanggit dito, bakit kaya sinabi ng kasulatan sa mismong sa bibig ng Ama ng Diyos na sinabing, Jacob I love, but Esau I hated. Bakit nga ba nagalit ang Diyos kay Esau? Samantalang si Esau naman yung panganay. At samantalang si Jacob yung mandaraya, manloloko, manlilinglang, swindler. Bakit mas minahal kaysa kay Esau? Pag-uusapan natin. Alam po niyo, may mga pagkakataon, akala natin pag salbahe yung tao, wala nang kinabukasan. Alam niyo, mga kapatid, ang tunay na binabago ng Diyos, yung mga salbahe. Tumingin katabi mo, yang ganyan, salbahe yan. Yan ang mga binabago ng Diyos. Kasi kung mabait ka na, hindi ka welcome dito, bait-bait mo na pala, dapat nasasamba ka na pag linggo. Lahat tayo salbahe, pero mahal tayo ng Diyos. Ang tanong, bakit minahal ng Diyos si Jacob at hindi si Esau? Anong dahilan? Tignan natin. Sapagkat ang unang dahilan, itong si Esau, immoral. See that no one is sexually immoral or is godless like Esau. Kahit siya panganay, anak siya ng tatay niya, ang problema, namumuhay siya ng mali. Napaka-immoral. Amen ba yon? Pag pinagsasabihan ng magulang, hindi sumusunod. Ang laging sinasabi ni Esau, total naman, sa dulo naman ng lahat, ako pa rin ang panganay, ako pa rin nagmamana. Bakit ako susunod? Kaya nga pag pinagbibilinan itong si Esau, huwag kang mag-asawa ng hindi natin kapanalig, na hindi natin kaisa. Kung sino yung pinagbabawalan niya, nilalabag talaga. Si Jacob, pag may sinabi yung ama, kahit hindi paborito ni Isaac, masunurin. Kasi itong si Jacob, naging paborito ng ina. Si Esau, naging paborito ng ama. Kasi ang naging trabaho ni Esau ay mangangaso. Balbon yan, mabuhok. Yan. Ito naman si Jacob, makinis. At dahil si Jacob, yung anak niyang ito, si Jacob ay napalapit sa ina na hilig magluto sa kusina.
Abay, sarap magluto nito. Ito namang si Esau, dahil mga ngaso, lagi sa bundok nanguhuli ng mga usa. Magkaiba yung buhay nila. Kaso itong si Isaac nga, nahilig siya doon sa mga karning hinuhuli. Kaya paborito niya ito, panganay niya. So, ganon. Kaya lang, ang dahilan ng nakita natin dito, mananampalataya na anak ng ama niya, hindi masunurin. Tumi ka sa katabi mo, maging masunurin ka. Kasi kahit anak tayo ng Diyos, di ka masunurin. Kahit gusto kang pagpalain, hindi ka mapagpala kasi hindi ka masunurin. Yun ang dahilan. Ayan, hindi siya makadiyos. Binabaliwala ang Diyos. Ngayon, eto pa. Who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son. Alam po niya, isa pang dahilan, matakaw. Tumika sa katabi mo uli, ang takaw. Alam naman natin, yung unang pagbagsak ng tao, pagkain din ang kinabagsak, ang takaw din. Diba? Pansinin po ninyo. So, makita natin dahil sa single meal, hindi ko alam kung Jollibee meal to, McDo meal to, basta meal, yung pagiging panganay niya, hindi niya pinahalagahan. Ito yung makikita sa Genesis 25 verse 29. Kinote. One day, Jacob was cooking a stew. Masarap ito, kulay pula. Esau came in from the field starved. Gutom na gutom siya. Ito na ngayon. Esau said to Jacob, give me some of that red stew. I'm starved. Gutom ako, bigyan mo ko niyang niluluto mong lugaw na pula. Kaya nga ang tawag kay Esau ay Edom, red. Kaya yung Edomite nanggaling din dito kay Esau. May mga kalaban ng mga Israel ngayon, galing din sa lahi nila . Kasi matitigas ang ulo ng mga ito. Jacob said, eto na, manlilin lang. O sige, kaya lang, ibigay mo muna sa akin, ibenta mo, makipagpalitan tayo. Isang mangkok na pagkain na masarap, ipalit mo yung pagiging panganay mo. Ang pagiging panganay, anong halaga sa akin ang pagiging panganay kung patay naman ako? Nakita ho ninyong katwiran. Anak ng Diyos, Kristiyano, kapag Kristiyano tayo, dapat alam natin ang tama sa mali. Huwag natin isakripisyo ang pagiging Kristiyano dahil lamang sa material na bagay. Amen ba yon? Naging tapat naman ako, gutom ako, aanin ko yung pagiging tapat, gutom naman ako. Di bali nang manloko ako, basta mahalaga, magkapera ako. Sasama ko dyan sa flood control na yan. Huwag muna kayo, mainit ang labanan. Ayan. Okay, di ba sinimpo ninyo? So, ibig sabihin, yun, siya po ay hindi godly. Siya po ay sexual, talagang may problema, at hindi masunurin, matakaw, pinagpalitang kahalagahan ng pagiging panganay sa pagkain. Parang Kristiyano tayo. Kahit saan ka magpunta, Kristiyano ka. Hindi ka lang naging Kristiyano na nasa church ka. Pag labas mo, pag uwi mo, dapat Kristiyano ka. Ano man ang ginagawa mo, ano man ang sinasabi mo, do it all for the glory of God. Amen ba yon? So dapat tandaan natin, kasi pag sa church ka lang nagpunta, talagang mababait ang mga katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba? Ang bait-bait yan. Di mo alam kung ano yung laman ng ano niyan. Di ba? Kaya huwag kang maghanap ng mabait sa church. Mukha tayong mabait lahat. Ang tunay na mabait, pag nasa school na yan, mabait na yan. Mabait pa rin kaya? Pag nagtatrabaho na, yung laman ng bibig niya, yung laman ng isip, mabait pa rin kaya? Pag nasasama sa barkada niya, mabait pa kaya? Yung pagiging Kristiyano ba, nakikita pa rin sa kanya't nahahalata? Iyan ang problema kay Esau, hindi pinahalagahan ang pagiging anak niya ng tatay niya. Okay. First, ito na, swear to me, and he did it. Ayun, nangako pa, nagkaroon pa ng oath. On oath, Esau traded away his right as the firstborn. Di na siya panganay. Ayan, ngayon, pagpatuloy po natin. In Hebrews 12 verse 17, afterward, as you know, when he wanted to inherit this blessing, he was, bakit? Kinuha mo na yung pagiging panganay ko, pati ba naman blessing, hindi maibibigay sa akin. Siyempre, yung blessing ng panganay, sa panganay, hindi ka na, akin na. Nakita ho ninyo? Kaya yung blessing, idinudugtong ng Diyos sa mga Kristiyanong masunurin. Kaya pag hindi ka masunurin, marireject ka. Kaya alam po ba ninyo sa Bible, yung mga verse dyan, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Lord, Lord, papasok. Marireject ka. Bakit ako marireject? Lagi ako sa church, ang ganda ng aking ginagawa. Kasi hindi ka naman sumusunod sa kalooban ko. Amen po ba yan? Nakuha ninyo mga kapatid? So yun po ang dahilan, kaya kinamuhian ng Panginoon
Si Esau, sayang, ano ho. He could bring about no change of mind though he sought the blessing with tears. Kahit mag-iiyak ka, ay walang magagawa ang iyak mo. Kaya tandaan po natin, habang buhay at may hininga, baguhin ang ating habit, baguhin ang ating lifestyle. Ngayon, dahil matagal na panahon na sila po'y nagkawalay ng kapatid niyang si Esau, alam niyang niloko niya. Alam niyang dinaya niya. Kaya nga, ang sabi ni Esau, sige, ganito na lang, hanggang buhay ang tatay ko, buhay kang Jacob ka. Pero pag namatay ito, patay ka. Kaya ang ginawa ni Esau, sabi nung nanay nila, Jacob, narinig ko yung kapatid mo. Papatayin ka daw pagka namatay ng tatay mo. Kaya tumakas ka papunta rito. Kaya doon nagsimula na napalayo siya sa pamilya. Nung tumakas siya, sa pagmamadali, alam niyo ang dala niya papalabas? Tungkod lamang at yung sarili. Dahil takot siyang mapatay ni Esau. Sino ba naman hindi matatakot? Siniwindler niya. Alam niyo yung mga taong takot, yan yung taong may ginagawang mali. At alam ni Jacob, may mali akong nagawa. Sa harip na harapin niya, tinakbuhan niya, tinakasan niya. At yun ang dahilan, kaya matagal na panahon, lumaki na ang kanyang negosyo. Pinagpala din naman siya. Si Jacob, yumaman nagkapera, dami niyang mga kayamanan, dumami pa pamilya. Ngayon, ito yung time na sabi ng Lord, ang tagal na panahon na, umuwi ka na sa inyo. Umuwi ka na, bumalik ka na sa iyong bayan. Ngayon, siyempre si Lord nag-uutos niyan. Naisip niya yung kanyang tinakbuhan, yung kanyang kamalian. And he is afraid. He remembers how he deceived Esau and he stole his blessing. Kayo, halimbawa, may ginawa kayong mali sa bahay. Yung iniipon ng magulang mo, inilagay sa isang lalagyan, bigla mo itinakas, inubos mo. Anong iisipin mo? Matutuwa ba yung tatay mo? Matutuwa ba? Inipon ng matagal. Galit na galit ang tatay mo, siyempre. Bakit? Nasama yung pustiso. Ginto, nailagay doon, naipatong, binadala rin. Masinin ninyo, di ba? Malagay ko, yun ang iniisip niya. Ano kaya ang mangyayari? Ano kaya ang mangyayari pag nagkita kami ng kapatid ko? Ayan. So, bago natin basahin yan, ang una, alam ho ba ninyo, sa isipan niya, ano kaya ang naghihintay sa aking pagbabalik? Tingnan natin ang number 1. 4 po yan. Okay, sa pangyayari sa buhay natin, merong 4 tayong matututuhan. Kung bakit inaalaw ng Diyos na malayo tayo at isang araw mabalik tayo. Pero hindi ganun kadali. Okay, tingnan natin. Number 1 is God meets us in our most vulnerable moments. Nakikipagtagpo ang Diyos sa ating pinakamahihina at pinaka-critical na sandali. Amen po ba yan? Tingnan natin sumunod na verse. Sabi diyan, so Jacob was left alone and a man wrestled with him till daybreak. Anong ibig sabihin? Ito yung time na siya po ay, kasi ang ginawa po niya ganito. Iniisip niya, pag-uwi niya, baka ubusin ang lahi niya. Kaya nagkaroon siya ng strategy. Ganito gagawin ko. Ipunin ng lahat ng regalo, lahat ng mga magaganda, paunahin ng mga regalo, may magdadala, may mga space tayo ha. Ngayon pag tinanong kayo, kinukwento ko na lang, sabihin niyo regalo po ito kay Boss Esau. Para maglubag ang loob. Nireregaluhan. Okay, so marami yun. Hinati-hati, lahat ng baka una, so maraming regalo na nauna. Pagkatapos ang ginawa niya, inisip niya, baka hindi makuha sa regalo ang kapatid ko. Kanyang pamilya ay malaki, hinati niya sa 2. Ang isa ay dumaan dun sa kaliwa at ang kay sa kanan. Kung mapatay man ni Esau ang isang grupo, mayroon pang matitira. So, sa kanyang pag-iisa, nandoon ang kanyang tinatawag na pagtatanong, ano kaya ang aking kinabukasan? Ano kaya ang mangyayari sa aking buhay? And sabi diyan, Jacob was alone and that's when God, alam niyo sa mga panahon na nag-iisa ka, pinapayagan ng Diyos. Kasi pag marami kang kasama, hindi mo napapansin ng Diyos. Kaya sa panahon na parang nag-iisa ka, yung madilim ang buhay mo, doon makikita ang kaliwanagan ng Diyos.
Pag madilim ang langit, doon mo makikita ang maraming bituin. Amen po yan? Kapag gabi at madilim, pakikinabangan mo ang ilaw. Pero pagka maliwanag, aanin mo ang ilaw, maliwanag. Kaya may mga pagkakataon, panahon sa buhay natin, inaalaw ng Diyos na mapunta tayo sa mga dilim ng buhay natin at doon makikita yung liwanag ni Kristo sa buhay mo. Palapakan na natin ang Panginoon dyan. Okay. So, yun na nga yung ang Diyos nandoon. Kaya may mga panahon pag hindi ka nag-iisa. May Diyos tayo, mga kapatid. And then, Jacob was in crisis. He didn't know whether Esau, hindi niya alam kung ako'y papatawarin o papatayin ng kapatid ko. Di ba ang hirap yung nag-iisip ka? Bubuhayin ba ako o papatayin? Pero dahil itong si Esau ay maparaan, swindler nga alam niya ang mga lusutan, alam niya ang gagawin niya. Ano ho? Sa totoo lang, si Jacob pinagpala kasi maparaan, mahusay at magaling. Pero hindi yun ang blessing na gusto ni Lord na mapa sa kanya. Ang gusto ni Lord na mapa sa kanya at gusto rin ni Jacob na mapa sa kanya, yung blessing talagang galing sa Diyos at hindi dahil sa kanyang sariling sikap. Amen po ba yan? Kasi pag binibless ka dahil masikap ka, yayabang ka. Kaya ang sabi ni Lord siguro, itong si Jacob na ito, maparaan, ang galing-galing, ang husay, kaya lang baka yumabang. Kaya pinahintulutan ng Diyos na mapunta siya sa lugar na wala na siyang pupuntahan. Okay, pagpatuloy po natin. Binanggit po doon, the man, ang sabi diyan, wrestling him is more than human. Kung babasahin po natin yung mga naunang verse niya na chapter, meron siyang mga nakasalubong na mga angel. Nakasalubong niya sa isang chapter. At dito, hindi angel itong naka-wrestling niya. Sa palagay niyo, sino yung naka-wrestling niya? Sino po? Ha? Ang naka-wrestling niya ay walang iba kundi ang God. Ayon po sa mga pag-aaral, ayon po sa maraming pag-aaral, nakikita po natin dito na yung pong tinatawag na nakita at nakalaban at nakatunggali, ang tawag doon theophany. A visible manifestation of God, possibly si Christ bago siya magkatawang tao. Alam niyo, sa banal ng kasulatan, makikita ho natin na si Jesus din ay nagpakita. Wala pang pangalan Jesus. Kaya nung tanungin siya, ano po yung pangalan niyo? Sinagot ba? Hindi. Kasi yung pangalan niyang Kristo, Jesus, wala pa doon. Nandun pa yun sa New Testament. So makita ho natin dito, maging doon sa Shadrach, Meshach at Abednego, saan po sila inihulog? Doon sa pugon. Pero habang yung tatlo'y sinusunog, hindi nasusunog, ang nakita apat. Sino yung kasama nila? Si Jesus din yun, na wala pang pangalan. Okay, so, pagpatuloy po natin. So, si Jesus, ang God, ang kasama no. Ngayon, ang tanong natin, are you running from your past? Sino po rito maraming nakaraan? Palagay ko marami. Ano ho? Marami tayong nakaraan, at yung nakaraan na yan, huwag mong takbuhan, harapin mo. Huwag kang manatili sa takot, kundi kung alam mo, ang puso mo ay gusto mong kay Lord ay magpasakop ka, huwag kang tumakbo. Mayroon ba kayong mga tinatakbuhan? Utang? Ha? Totoo naman, utang ka dito, hindi ka nakabayad. Palagi ko, di ka na rito bibili, sa ibang palengke ka na bibili. Di ba? Mga ganon, tinatakbo, tinatalikuran mo. Ngayon, utang ka dun sa kabila rin, hindi ka rin nakabayad. Ano mangyayari? Maghanap ka na naman ibang palengke, makakarating ka na abukay. O yun. Di ba? Kasi ang hirap pag may tinatakbuhan ka. Kasi iisipin mo, galit sa akin, iisip mo baka ako'y... Nakita ho natin, so mahirap tumakbo sa nakaraan. Kailangang harapin yan. Okay, so sometimes, sabi niya, God will corner you not to destroy you, but to gusto ng Panginoon na tayo po ay matransform. Gusto ng Diyos na tayo po ay baguhin niya. Pero hindi ka mababago hanggang tinatakbuhan mo nakaraan o hindi mo isinusuko ang sarili mo sa Panginoon. Yan ang katotohanan. Pangalawa, God wrestles with us to break our strength. Ang sabi ng banal na kasulatan uli, when the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. Nalinsad yung kanyang balakang. Di ba? Ang isa daw sa dapat iingatan natin,
balakang. Tama ho ba yon? So, si Jacob, buong buhay niya, abay, makisig lumakad yan. Ang bilis ng tumakbo, tumakas eh. Magaling maparaan siya eh. Pero bakit binalian siya? Bakit kaya? Okay, sabi dito, Jacob was strong-willed and self-reliant. Ano ibig sabihin? Si Jacob po kasi, maparaan nga. Sino rito ay talagang maparaan pagdating sa buhay? Sa negosyo, halimbawa, sino dito sa negosyo talagang, wow, yung kaya mong paikutin. Amen? Meron kang technique, meron kang strategy, meron kang galing. Di ba? Kasi ninyo, ang daming naglulubugan, nakalutang ka pa rin. Ang daming nagbabangkarote, hindi ka bangkarote pa rin. Bakit? Kasi meron kang maparaang ka. Amen? Mahusay ka. Yun ang gift ni Jacob, napakaparaan. Kaya lang ginamit niya sa sarili at kamalian. Pero pinahintulutan na rin ng Diyos kasi nakita ng Lord ang puso ni Jacob. Ngayon, makikita natin, sa panahon na ito, hindi uubra ang paraan mo. Bakit kaya nakipagbuno pa ang Diyos? Gusto ba niyang talunin si Jacob? Bakit kaya nakipagbuno si Jacob kay Lord? Kaya ba niyang talunin ng Diyos? Hindi. Bakit nagkaroon ng bunuan? Nagkaroon ng wrestling? Sapagkat meron pong hinahangad si Lord at si Jacob sa kanila. Si Jacob ang gusto niya tunay na blessing. Ang Lord naman ang hagad sa kanya, matutong manghawak sa akin. Hindi sa iyong galing. Okay, sabi dito, all his life, Jacob struggled to gain control kasi gusto niya, kontrolado niya lahat. Siya ang nasusunod. Walang iniwan sa ginawa kong example, kapag nanonood ka ng TV, ang may kapangyarihan sa channel, yung may hawak ng walang magagawa eh. Bakit? Lalo yung mga TV ngayon, wala nang mga pindutan na ata. Yun na lang. Ano? So, ibig sabihin, ako masusunod, ako may hawak ng control. O kaya naman, Lord, bibigyan kita ng control. Ito ang remote control. Bakit mo ibinigay? Meron akong pangalawa. Ay, gusto mo, ikaw rin kumukontrol? Dalawa kayo, hindi pwede. Kinukontrol mo ang Diyos, parang ganun din. Sinabi ng Channel 7, dahil may control ka rin, Channel 2, 7. Oh, mga ganun ba? Ibig sabihin, binigyan mo nga ng control ang Diyos, pero ang problema, meron kang sariling pang-control. Sabi no, ayoko ng ganyan. Gusto ko yung talagang susuko mo lahat sa akin. Tingnan natin. He manipulated Esau, deceived Isaac, and bargained with Laban. Niloko niya si Esau, niloko niya si Isaac. Ang dami niyang ginawang kaparaanan, nagtagumpay naman. Alam niyo ba? Sasabihin ng iba, kung gumagawa ako ng masama, bakit ako nagtatagumpay? Pwede rin. Siya nga gumawa ng kamalian, nagtagumpay, pero hindi niya tagumpay na gusto ng Diyos mapa sa kanya. Kulang yon. Amen ba yon? Sabihin mo sa katabi mo, kulang yan. Kaya sasabihin nyo, gusto nyo magpayaman, kumita. Pero bakit hindi sapat? Parang kulang pa. Kasi pag wala ang Kristo, wala si Lord sa buhay mo, kulang talaga yan. Amen? Hindi ka masasatisfy dyan. Ako, magkaroon ako ng cellphone na Apple, okay na sa akin. O may Apple ka na, bakit naiingit ka pa sa ibang Apple? Kasi upgraded, mas bago. Wala kasi tayong kasiyahan. Kaya ang sabi ni Lord, gusto ko ako ang maging control ng buhay. Gusto ko ako ang makita mo. Ano yung kanta? You are more than enough. Amen ba yon? Kailangan po natin. Yun ang gusto ng Diyos na ituro dito kay Jacob. Okay, pagpatuloy po natin. Now, God dislocates Jacob's hip, breaking his natural strength. Kasi yun ang lakas niya, mabilis siya. Paano pa siya makakatakbo? Alam niyo bang unang ginagawa ng Diyos? Babalian ka. Kung ano yung lakas na pinagmamalaki mo, babaliin niya. Kaya pag Kristiyano ka, nagyayabang, hindi, kahit ako hindi mag-church, hindi ako magdasal, magaling ako sa negosyo, babalian ka. Tumingin ka sa katabi mo, babalian ka. Yung iba nabalian na ata. Okay, so ibig sabihin, totoo yan. Amen po ba yan? Kaya huwag kang magtaka, bakit nagkaganito? Binabalian ka ng Diyos. Amen. So makita natin, binali ang kanyang sariling lakas para wala na siyang maipagmalaki. Etong maganda. God doesn't want to defeat us. He wants us to surrender.
Gusto ng Diyos sumuko ka. Kasi ayaw nating sumuko. Alam po ba ninyo, ang pulis, anong unang isinisigaw niyan pagka nakita ka? Taas ang kamay, sumuko ka na. Amen ba yon? Pag hindi ka tumaas ang kamay, hindi ka sumuko, kinuha mo pa yung baril mo, anong gagawin ng pulis? Patay ka. Bakit? Ay hindi ka sumuko ay. Kapag hindi ka sumusuko sa Diyos, hindi mo kayang itaob ang Diyos. Amen ba yon? Hindi mo kayang gapiin talaga ang Diyos kung di ka niya papayagan. Makapangyarihan ng Diyos natin, inaalaw niya yan, gusto niya sumuko ka. Pagpatuloy natin. Anong sabi rito ni Pablo? Kasi magaling siya, mahusay siya, pero sabi niya, that is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecution, in difficulties, for when I am weak, then I am strong. Kasi sabi niya, ang hina ko, palakasin mo, gusto ko hindi ko papalakasin kasi layabang ka pagka wala kang kahinaan, kailangan mo ako. Sabi niya, Jacob, pipilayan kita. Bakit? Para di ka na makatakbo. Asiguradong meron ka ng pagtitiwalaan dahil wala ka ng tatakbuhan. Kaya makikita ho natin, this wasn't a wrestling match Jacob won, but a battle he survived by clinging to God. Yung pagkapit niya sa Diyos, yun ang dahilan. Kaya ang labanan na yun, hindi para talunin siya, para patunayan ng Diyos sa kanya, mahalaga ang pagkapit sa akin. Palapakan natin ang Panginoon. So, God will allow hardship to break your pride, your plans, your flesh, so that you learn to depend on Him. Kaya tandaan po natin, dadating talaga yan. Kaya maganda, kahit ganyan ang ating kalagayan, patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Pangatlo, surrender precedes blessing. Yung kanyang pagsuko, ang kasunod noon, ano? Anong kasunod po? Blessing. Gusto mong ma-bless, kailangan kang magpatuloy. Anong sabi ng verse? Then a man said, let me go, for it is daybreak. Antindi, di ang tagal ng labanan nun. Mga ilang oras kayo nagbubuno sila doon. Inalaw ng Diyos na magkatawang tao siya, at sabi nga natin, si Jesus Christ, wala pang pangalan, nagkatawang tao, nagbuno. Si Jesus Christ kasi ang inalaw na magkatawang tao. So naglaban sila doon. Biruin mo, mula gabi, mag-uumaga na, ay hindi binibitawan, di pagod na pagod sila. O pagod na pagod si Jacob. Amen ba yan? Sino rito napapagod na? Huwag kang mapagod. Huwag kang bibitaw. Paano kung bumitaw siya? Di walang blessing. Amen po ba yan? Malapit nang dumating si Lord. Yung Lord na yan, na kinakapitan natin, babalik talaga yan at hahawakan talaga tayo ng literally, sasabihin, nagtagumpay ka sa kabila ng mga pagsubok kasi hindi ka bumitaw. But Jacob replied, ano sabi niya? I will not let you go unless you bless me. Wow! Di ba may blessing ka na? Ang dami mo ng pera, ang dami ng mga anak, ang dami ng... Bakit ano ba yung blessing? Hindi to blessing para sa akin. Ang blessing para sa akin, maramdaman ko yung presensya mo sa buhay ko. Amen ba yon? Ang blessing sa buhay ko, yung maramdaman ko na ang Diyos laging kasama ko. Amen po ba yon? Palapakan natin ang Panginoon dyan. Okay lang yung, ako natutuwa pag may mga batang ganyan. Nakakatuwa yan, okay lang yung mga batang ganyan. Kasi mga bata talaga, likas siyang magaganyan. Paglaki naman niya, mahihiya yan. Ganun ako noon. Di ba? Hayaan lang natin, kaya minsan, ayokong matinan church kasi ang bata makukulit. Hayaan mo na, talaga makulit ang bata. Ang makulit yung matanda, yan nakakahiya. Kaya pag may mga batang ganyan, okay lang. Wag lang yung madudulas, alalayan nyo lang. Okay, but Jacob replied, I will not let you go unless you bless me. Wow! So Jacob clings to God not for control, but for blessing. Lord, ayokong kontrolin kita. Isinusuko ko na ang buhay ko kasi ang gusto ko yung blessing talagang galing sa iyo, hindi dahil galing sa galing ko. Iyan ang ibig sabihin. So nagkaroon ng turning point. God changed His name and His identity. Sino rito gustong mapalitan yung kanyang kinabukasan? Sino rito minsan sinasabi, magtatagumpay pa kaya ako?
Aangat pa kaya ako? Oh? Tataas pa kaya ako? Yung height mo, hindi natataas siguro yan. Yung katayuan. Ha? Anong makikita ko natin? Di ba nagtatanong tayo? Lagi na, ako kayo papagpalain pa, itong pangako ng Diyos, iaangat ka't pagpapalain ng Diyos. Palapakan natin ng Panginoon dyan. Pero hindi madali. So, pinalitan yung kanyang pangalan. Ang kanyang pangalan dati, Sakong, Mandaraya, Manloloko, Swindler, Manlilinlang. Ngayon, ang sabi niya, hindi na Jacob ang pangalan mo. Kasi yung pangalang Jacob represented his old life of manipulation and striving. Ang kanyang, kaya sabi sa Genesis, then the man said, your name will no longer be Jacob, but Israel. Wow! Kaya yung Israel dito galing. Because you have struggled with God and with men and have overcome. So ang pangalang Israel, one who wrestles with God, God prevails. Huwag tayong bibitaw. Amen po ba yun? Kahit gaano kayo kaabala sa inyong ginagawa, huwag kayong bibitaw sa gawain. Amen po ba yun? Kahit gaano kayo kaabala, kapuyat, magdasal kayo. Read your Bible. Kaya po ang church, gumawa tayo ng mga paraan para po ang bawat isa sa atin matugunan sa ating mga pagdalo. Meron tayong midweek service. Meron tayong men's fellowship. Meron tayong women's fellowship. Meron tayong youth fellowship o youth Y-click. Meron tayong children. Amen? Doon sa men's fellowship, kasama na rin ang senior doon. Huwag na nating ihiwalay ang senior fellowship. Kasama na lang sila doon. Ano ho? So, anong ibig sabihin? Meron tayong pagpupuntahan kasi alam ng Lord ang ating kabisihan. So, huwag nating hayaan sa loob ng isang linggo, mawalan tayo ng koneksyon kay Lord. Anong sabi nung katunggali? Let me go. Anong sabi ni Jacob? I will never let you go. Amen? Tumikaw ulit sa katabi mo, huwag kang bibitaw. Kailangan huwag kang bibitaw. Hindi sa bibitaw kaya napagpala. Tandaan, man's effort cannot secure true victory. Pangalawang dapat tandaan, real victory comes when we surrender, submit to God. Sabi nga ng verse, submit yourselves then to God, resist the devil, and he will flee from you. Gusto niyo ba lahat ng gawa ng diablo at masamay, tumakas, lumayo? Anong dapat gawin? Submit. Magpasakop ka. Alam niyo ba ang demonyo, marunong magpasakop sa Diyos yan. Bago tayo gawa ng hindi maganda ng demonyo, napapaalam pa yan sa Diyos. Pwede bang tuksuhin ko yung anak mong ito? Oh, napapaalam talaga yan. So, kapag dapat marunong tayo mag-submit. Alam niyo ba, kapag may mga daluhong ng kaaway sa buhay natin, hindi mo kailangan, minsan ginagawa natin, sinisigaw na, lumayas ka in Jesus' name, hirap ng buhay, lumayas ka. Di ba? Ganun ang ginagawa natin. Espiritu ng sakit, espiritu ng sipon, espiritu ng katamaran, lumayas ka. Naggagalaiti ka. Di ba? Lumayas ka, lalo to, tamad ng lalaki to, lumayas ka rin. Ang dami natin kaaway eh. Pero alam nyo, ang katotohanan, magsambit ka kay Lord, hindi ka sumisigaw, yung kaaway, tatakbo papalayo. Ang sasabihin ng demonyo, magsilayas na tayo, baka masaktan pa tayo ng Diyos. Kasi nagpapasakop, yung Kristiyano na yan sa Diyos. Amen po ba yan? Kaya ho, hindi kailangan, baka nakakarinig tayo ng prayer, talagang pang nagdadasal, matindi, bombastic, lumalabas yung litid. Di ba? Nakita nyo? Pero para sa akin, personally, kahit simpleng panalangin, mahina, naririnig ng Diyos yan. Dahil ang tinitingnan ng Diyos, hindi lakas ng boses mo, kundi yung motibo ng puso mo. Palapakan natin ang Panginoon dyan. Okay, so ngayon, sabi pa rito, eto pa, pag may pinalayas ka, meron kang lalapitan. Come near to God and He will come near to you. Lumapit tayo sa Diyos. Hindi yung ang Diyos na nga lumapit, ikaw ang lumapit. Kaya yung word na, o sige, pag may panahon, naku wala kang panahon, dapat maglaan ka ng panahon.
God's grace transforms our identity and future. Sabi nga, dahil sa biyaya. Pang-apat at kahuli-hulihan, brokenness leaves a mark, but so does blessing. Kasi alam po ninyo, nag-iwan ng marka yung kanyang brokenness. Anong nangyari? Nung siya'y nakipagtunggal, lakas ng katawan niya, tindig niya, diretsyon-diretso. Pero nakipagtunggali siya, anong lakad na niya? Ha? Hindi ko alam paano kaya lakad nun. Baka gano'n. Basta gano'n, hinihila na. Parang may rayuma lang. Ganyan-ganyan. So, hindi na makatakbo talaga. So, ibig sabihin, nakita yung kanyang tinatawag na pakikipagtunggali kay Lord nagkaroon ng resulta physically. Anak ng Diyos, kung Kristiyano ka, dapat nakikita sa ating gawang physical na tayo nga'y nabago. Dapat makita talaga sa atin na na-encounter natin si Lord sa buhay natin. Amen ba yan? Sabihin, no, don't judge the book by its cover. Hindi. Kailangan makita sa physical mo. Halimbawa, dati kang manginginom. Ay naging Kristiyano ka. Dapat may marka ang pagiging Kristiyano, hindi ka na nakikitang umiinom. Amen ba yan? Nagmumura ka. Dati, dahil naging Kristiyano ka, binali na yon, hindi ka na nagmumura. Nahalata, nakikita. Amen? Kailangan yung ating pananampalataya at sayaw, yung body language natin, magkasama. Hindi yung iba yung kanta mo sa sayaw mo. Kailangan nasa tono. Amen? Sinasabi ng bibig natin, hallelujah, praise the Lord, glory to God. Ang tanong, ang iyong pamumuhay ba sa katawang yan ay nagbibigay luwalhati sa Diyos? Kahit magpuri tayo, magkakanta, mapaus ka na, pero hindi ka pa rin nagbabago at walang marka ng pagiging Kristiyano, baliwala. Amen ba yon? Kaya mahalaga po yung may markang nakikita. Ngayon, Jacob walked differently, literally, and spiritually. Nakita sa literal na buhay at nakita sa kanyang pamumuhay espiritual na siya nga ay pinagpala at tunay ng anak ng Diyos. From this point on, Jacob leaned. Sana siya nagtitiwala ngayon. Unang-una, sa Diyos. Sabi diyan, meron siyang staff. At sa Diyos. Hindi na siya nagtitiwala sa sarili, kundi sa Diyos na humahawak sa kanya. Alam niya na kapag tumakbo siya kay Esau, nung araw na makikita sila, ay hindi na siya makakatakbo. Amen? Kasi ang sabi ng mga serban, naku, sasalubungin daw po kayo ng kapatid niyo si Esau, kaya lang may kasamang 400 men. 400 men. Isipin mo, papatayin kami. Ay hindi na siya makatakbo. Kaya, Lord, nagtitiwala na lang ako sa tungkod na ito na ibinigay mo at sa iyo, O Diyos, wala nang iba. The limp was a reminder of his encounter with God. Ay, mga bagay na yan ay reminder sa atin. Yung lugar na yon ay tinawag na Peniel, face of God. Kasi si Jesus nga yung kanyang nakatunggal eh. And Jacob saw God face to face and lived to tell the story. Ito yung ating pinag-uusapan, yung kanyang karanasan. Sabi niya, sa buhay ko, mahusay ako, magaling ako, pero pinatunayan ng Diyos na hindi pala ang aking husay ang galing ang magbibigay ng tagumpay sa akin, kundi ang pagtitiwala ko sa Kanya. Mabilis akong tumakbo, mabilis akong mag-isip, pinayagan ng Diyos na ako'y magkaroon ng pilay, nagkaroon ng maging makakalimutin para lagi magtiwala sa nagpapaalala sa akin. You may carry scars from wrestling with God, but those scars tell a story of grace, surrender, and blessing. Palapakan natin ang Panginoon diyan. Kaya ang sabi ang sabi ng kahuli-hulihan, ang sabi po ni Pablo, for I bear on my body the brand marks of the Lord Jesus, the wounds, scars, and other outward evidence of persecution. This testify to His ownership of me. Sabi natin, brand marks. Diba? Napapatunayan ang tibay ng isang kagamitan sa atin, depende sa pangalan. Yung totoo. Halimbawa, pag sinabing cellphone, ano agad ang pinakamahal? Ha? Apple. Di ba? Pansinin ninyo. Pag sinabing kotse, anong pinakamahal? May mga pangalan na kayo naiisip.
Kasi may brand marks. Diba? Pagka yung damit mo may buhaya, ano yon? Pero bilangin mo yung ipin. Pag nagkulang ng ipin, peke. Diba? Kasi ibig sabihin, pag lumalakad, pag alabas natin sa church na ito, dapat makikita ang brand marks. Kristiyano to oy, pag-aari ako ni Kristo at wala nang iba pa. Palapakan natin ang Panginoon. Tumayo po tayo lahat. At tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, tayo pumiki, yumuko, at lumapit po sa Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po dahil kahit sa aming pinakamadilim at pinakakritikal na sandali, hindi nyo kami iniwan tulad ni Jacob. Kami rin ay may mga kinatatakutan, mga nakaraan na patuloy na humahabol sa amin at mga bagay na hindi namin kayang kontrolin. Ngunit sa araw na ito, Panginoon, tinatanggap namin ang katotohanan sa gitna ng aming kahinaan, kayo ang nakikipagtagpo sa amin. Panginoon, kung minsan kailangan namin makipagbuno sa inyo, hindi upang talunin kayo, kundi upang lubos naming maunawaan na wala kaming ibang mapangahawakan kundi ang inyong biyaya. Basagin ninyo ang aming mga sariling lakas, ang aming kayabangan, ang aming kasinungalingan at pag-asa sa sarili o umaasa kami sa sariling galing namin. Hipuin ninyo ang aming mga balakhang, ang mga bahagi ng aming buhay na ginagamit namin sandigan upang matutunan naming umasa lamang sa inyo. Tulungan nyo kaming bitawan ang aming kontrol at yakapin ang iyong kalooban gaya ni Jacob. Kami rin ay naghahangad ng tunay na pagpapala, hindi mula sa aming mga gawa, kundi mula sa inyong presensya. Baguhin ninyo ang aming pangalan mula sa pagiging mapagkunwari, mapagmanipula, at mapagmataas, makasalanang katawan, makasalanang dati, patungo sa pagiging tunay na anak ninyo. Gawin ninyo kaming Israel. Mga taong nagtagumpay hindi dahil sa aming lakas, kundi dahil kami sumuko. At kung ang proseso ng pagbabago ay magdudulot ng pilay, ng pilat sa amin, turuan nyo kaming tanggapin ito bilang tanda ng inyong biyaya, hindi ng pagkatalo, kundi ng pagtatagpo sa inyo. Panginoon, salamat dahil kahit kami pinababagsak ninyo, inaalaw ninyong kami madapa. Hindi ito upang sirain kami, kundi upang buuin kaming muli. Ngayon, kami po ay nagpapasakop sa iyong harapan. Isinusuko ang aming sarili, Panginoon. Lord, ayaw naming mabuhay nang wala ka. Malapit na kayong dumating at ito ang aming masasabi, hindi kami bibitiw, Panginoon. We will never let you go, O God, hanggang kami hindi mo pinagpapala. Panginoon, sa umagang ito, nawa ang Espiritu Santo mo, Panginoon, ang sumaamin na sa paglakad namin at paglabas ng simbahan dito mamaya-maya ay dali namin ang isang pangalan, ng isang brand mark na kami ay pag-aari ni Kristo. Marami pong salamat sa umagang ito. Pinagpala niyo na kami. Itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Ano pa natin si Lord? Makupo muna po tayo sandali. Amen. Praise God. Gusto niyo po ba makipagbuno? Na kahit nakapos na ang inyong budget, ay makikipagbuno kayo sa Panginoon. Ibibigay nyo ang nararapat sa Panginoon para ang blessing ay matanggap ninyo. Amen. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito, Lord God. Tunay nga po na napakabuti nyo, Lord God, sa inyong mga anak, Lord God. Salamat po, Lord God, sa mga anak nyo na ito na tapat, Lord God, na naglilingkod sa inyo. Lord, tapat na katiwala, Lord God. Naririto po kami, Panginoon, at magbabalik, Lord God,
ng mga pagpapala, Lord God, na pinagkaloob niyo po sa amin, Lord God. Maraming salamat po sa malakas na pangangatawan na binibigay niyo sa amin upang kami, Panginoon, ay makapagtrabaho, Lord God. Matugunan, Lord God, ang mga pangangailangan ng aming mga pamilya. Dalangin namin, Lord God, na pagpalain niyo po ang bawat pamilya, Lord God. Dalangin niyo, Lord God, dalangin po namin na bigyan niyo ng trabaho ang mga anak ninyo, mga pagkakakitaan, Lord God. Nang sa gayon, Lord God, kami po ay makabahagi sa ganitong gawain, O Lord. Lord, dalangin namin ang malilikom na salapi, Lord God, sa gawaing ito. Dalangin namin na maging kagamit-gamit po ito sa pagpapahayag ng inyong salita. Lord, kayo nga po ang manguna at maghari sa aming buhay. Pagpalain niyo po ang mga negosyo, Lord God, ang mga trabaho, Lord God, ang lahat po ng aming mga pinagkakakitaan, O Lord. Maging tapat kami na sa pagbibigay, Lord God. Dahil ang sabi niyo, Lord God, panghahawakan namin ang inyong mga pangako na pag kami ay sumunod sa inyo at naging tapat, Lord God, ibabalik niyo po ito ng siksik, liglig at umaapaw, O Lord, na hindi namin kayang bilangin ang mga blessing na binibigay niyo po sa amin. Kaya Lord, naririto po, Lord God, kami ay magbibigay sa inyo. Maging mabangong samyo po ito sa inyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Sige po, bigyan nga po natin muli ng isang malakas na palakpakan Panginoon. So before po tayo mag-closing prayer, ilang announcements lamang po. Patuloy po natin pinapanawagan ang ating midweek service. Okay. Every Wednesday po, 6:30 p.m. Dito po yan sa BTF Church. So dito po tayo ay sama-samang nananalangin. At kumbaga, let's take this time po na sa buong linggo po, di po ba, kalagitnaan ng Miyerkules. So, apos, para maranasan ulit natin yung presensya, sama-sama tayong makapag-aral ng salita ng Panginoon, sama-sama tayong makapagbigay ng papuri po sa Kanya. So, kung tayo po ay hindi free ng linggo, maaari po tayong umattend ng midweek service. So, yun, kung may nakaschedule po tayo ng Sunday. So, inaanyayahan po namin yung lahat na tayo po ay umattend. Okay po, next po, Sunday worship service. Ganun pa rin po, 9 o'clock a.m. Dito po sa BDF, meron din po sa Cadre. Pipili na lang po kayo. So, dito po sa BDF, meron po tayo sa Cadre. At meron din naman po tayong live stream. Pero yun nga po, we encourage everyone na mas maganda po na physically ay tayo po ay umattend. Kasi iba po yung nandito po tayo personally. So yun. So next po, Men's Fellowship po sa Saturday. Sila po ay sa Lubao. Gaganapin ang kanilang Men's Fellowship. Sa mga may katanungan po, pwede po tayong magtanong kala Kuya Robert, kay Papa, kay Papa at kay Tatay Domeng. So yun po. Para sa mga iba pa pong details sa kanilang Men's Fellowship. So lalayo po wala kayo no sa Lubao. Sana ulit. No. Okay. So next po, Women's Fellowship po. Saturday, hapon naman po sila. Dito po yung kanilang gawain sa BDF Church. Okay po, kung meron po sa Cadre po pala. So sa Cadre po pala sila sa Saturday. So kung meron po kayong katanungan, pwede po kayong magtanong kala Pastora Susan Go, kala Ninang Susan, at kay Ninang Aida po. At sa iba pa pong leaders ng Women's Fellowship. Okay po?
Next, youth fellowship po natin ay sa September 28, 2:30 p.m. po dito po sa BDF Church. So kami po ay nagpapasalamat sa mga magulang na pinapayagan niyo po ang inyong mga anak na maka-attend po sa youth fellowship po. So sa darating po na youth fellowship sa September 28, we will have a movie day. So, yay! So, yon. Sagot daw po nila yung popcorn. so, movie day, we encourage po yung mga magulang na encourage mo natin yung mga anak po natin, yung mga kabataan na umattend po sila ng gawain. Sapagkat minsan lang po yung maging kabataan, hindi nyo po mamamalayan. Ako po, nanggaling rin po ako sa kabataan. Hindi ko na namalayan. So ngayon, hindi na kabataan, kundi isipin nyo na lang po. So, next po. Kids Zone, kasabay po ng ating gawain. Sila po rin po ay nagagawain doon sa kabila. So, sila ay natututo po ng salita ng Diyos at nandun na nagagawa po sila ng mga arts and crafts. So, yon. Kung meron po tayong mga anak na maliliit, atin po silang i-involve sa ating Kids Zone ministry. Okay po, next po. Worship team practice po every Saturday. So, 4:30 p.m. po yan. Pero, nag-a-adjust po magiging 5. So, we encourage din po na yung meron pong, alam ko po lahat po tayo, pinagkalooban po ni Lord ng talento. So, yung meron po mga skills or may gift po tayo sa music, tayo po ay gusto po natin magpagamit, pwede po tayong sumama at mag-ask lang po tayo kay Kuya Joshua. So, yun. Para po sa ating training. So, natutuwa naman po tayo na kumbaga nakikita po natin yung bunga ng ating mga training, di po ba? Na kung nakikita nyo po, hindi na lang po kami palagi yung nandito kung meron na pong ibang mga kasama. So, glory to God po. Praise God po. At patuloy po namin inaanyayahan po lahat. Hindi lang po ito para sa bata, no po? Kahit wala pong edad, yung pagpapagamit po sa Diyos. So habang tayo ay may lakas, kung tayo ay may puso sa paglilingkod, pwede po natin tayong mag-involve po sa mga ministry. Amen. So praise God po. At muli palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Tayong lahat po ay tumayo. Pinagpala po ba yung bawat isa sa atin? Parang mahina yata. Amen po ba? Isang malakas na palakpak po para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na to na patuloy na ipinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, na aming napakinggan, Panginoon, sa oras na to, Lord God. Nawa, Panginoon, ito ay, Panginoon, ay maisapamuhay namin, hindi lamang basta narinig namin, O God, kundi maisapamuhay namin ito, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay, O Lord God. Tunay nga, Ikaw ay dakila, Panginoon. Ikaw ay tapat, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, na sumusunod, Panginoon, at palaging nandyan, Panginoon, upang Ikaw ay papurihan, upang Ikaw ay pasalamatan, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay, sa kalakasan, Panginoon, na patuloy na ipinagkakaloob mo sa amin. Muli, Lord God, sa buong linggo na darating, Ikaw ang manguna, Ikaw nga po ang gumabay, Panginoon, sa lahat ng nag-aaral, sa lahat ng naghahanap buhay, Panginoon. Ibuhos mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon. Bigyan mo nga po ang bawat isa ng kalakasan, Panginoon, ng katalinuhan, Panginoon, at patuloy na ang pangalan mo lamang, Panginoon, ang makita, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, O Lord God. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamatan ka namin, at sa pansamantala naming paghiwa-hiwalay ang paggabay mo, Panginoon, ang ipagkaloob mo sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat. Sambahin ka, dakilain ka, Panginoon. Ito lamang ang samot dalangin namin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. God bless us all po. Happy Sunday. Ingat po sa pag-uwi. Happy lunch. God bless po. Your works, great are you, Lord, in all the earth. Great is your power, great is your strength. Great are you, Lord, and greatly to be praised. Great are your works, great are you, Lord, in all
is your strength. Great are you, Lord, and you're great to be praised. Your greatness, your famous name is exalted in all the earth. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the earth will sing that you're a great God. Glory, glory, hallelujah. Glory to the God of Israel. Glory, glory, hallelujah. And all the earth will sing that you're a great God. The